Okay, salamat sir. So Wilson, sa inyong tanong, no, bakit daw namatay yung sa GMA News na nakagat ng tuta nila na alaga naman? Akala ko po dok, walang rabies yung tuta. Ano po ba ang tama? Guys, ito po ang tama. Makinig kayo, okay? Ang tuta po, kahit anong aso, wala naman pong rabies yan unless makakuha ng virus ng rabies mula sa iba. Tandaan yun, ang rabies ay virus. Hindi po yan likas na sakit. Hindi po yan nanggagaling mismo sa tuta or sa pusa. Yan po ay kailangan manggaling sa iba. Saan nanggagaling? Saan nakakalat yung rabies virus sa Pilipinas? Sa mga domestic dogs or mga stray dogs. Yan po yung reservoir. Karamihan, no? 99%. Pero meron din mga pusa na may rabies, meron din mga dagang may rabies, depende po, no? Pero maliit lang yung chance na magkaroon sila ng rabies. And depende po kasi yun doon sa aggression o aggressive tendency ng animals. Usually mga tuta po yung mahilig magkaagat, yung aso mahilig kumagat at nangangagat, naglalalaway-laway. Ayan po, mga pusa ganun din. Pero most of the vectors ng rabies ay mga dogs. Kaya alam niyo yun, I'm a very big proponent na kailangan alisin po natin yung mga stray dogs. Thesis ko po yan ng UP Los Baños, student pa ako sa College of Veterinary Medicine, Dog Ecology. So, ito pong rabies ay malaking problema sa Pilipinas, kaya mag-ingat din po tayo. Whether ito po ay alagang tuta na sa bahay, baka naman may nakapasok na daga, baka naman may nakapasok na pusa na may daladalang virus ng rabies. O kaya naman yung tuta ay nilalakad sa kalsada, nakakasalamuhan ng mga stray dogs or ibang aso na merong posibilidad na may rabies. Okay, hindi rin lahat ng stray dogs ay may rabies, ang iba dyan ay vaccinated, pero do not take the risk na hawakan nyo yung mga stray dogs lang sa mga kalsada. Don't do that. Pati mga pusa, pag makalmot ka, makagat ka, di ba, accidentally man or hindi, ay kailangan mo pa ngayon magpa-injection. Okay, if you've been bitten or exposed, no, nalawayan ka, or yung sugat mo nalawayan ng mga stray dogs or dogs ng iba, magpa-injection po kayo. Pumunta po kayo sa inyong human doctor. Hindi po sa veterinarian, magpunta kayo sa human doctor sa hospital or sa animal bite center para magpa-inject. Dahil maganda na yung sigurado para kampante ka, kesa ayun, 'di ba? Nag-iisip-isip ka. So ang mga tuta po, hindi po sila likas na pinapanganak na may rabies. 'Yun po ang point. Pero yung tuta, kahit adult man yan, kahit puppy pa yan, pwedeng magkaroon ng rabies kung nakuha nila ito sa iba. Okay, now yung rabies naman, pwede bang mailipat to mula sa nanay papunta sa placenta, pupunta doon sa fetus? Posibilidad po, pero alam nyo, yung ganong klaseng senaryo, wala pa akong naririnig na ganong study or case na yung nanay may rabies, nagkaroon din ng rabies yung mga puppies. Wala pa akong narinig na ganong case kasi within 14 days po, kung may rabies yung aso sa utak, ay sigurado mamamatay yon. Ang gestation period ay 63 days ang average. So yung nanay na may rabies ay mamamatay within 14 days, maaaring hindi na niya maipapanganak yung mga tuta, di ba? Pero kung yung nanay mag-manifest ng rabies within the days na, alam mo yun, manganganak na siya or nanganak na siya, yung possibility na yung rabies sa utak niya ay nag-travel na papunta doon sa mga fetus, may possibility din po yun. Pero kung pinanganak na yung mga tuta, yung nanay naman ay normal, within 14 days naman ng panganak, hindi naman namatay yung nanay, then malabo naman po na yung mga puppies ay may rabies na sa katawan nila. Pero yung rabies po, alam nyo sa mga tao, sa mga tao ito, ay meron pong chance na lumalabas po sa mga body fluids, hindi lang sa laway, hindi lang sa pagkagat. No? Sa mga humans po, nakuha po yung mga rabies virus, yung mga positive sa rabies ng mga tao, nakuha sa tears, sa mga luha, nakuha rin ito sa ihi, sa urine. Pero sa blood po, mukhang hindi po normal para sa rabies virus na magpunta sa dugo. Mostly ito sa mga fluids na connected sa nervous system, sa CNS or Central Nervous System fluids, CNS fluids, nakakuha din po yung mga rabies virus. Okay, so yan po yung masabi ko, hindi po likas yung rabies sa mga aso, mga tuta. Ito po ay virus na nalilipat-lipat from host to host. Kaya kailangan may host munang makasalamuhang isang aso bago siya makakuha ng rabies. Okay, so yun po yung take ko doon. Questions, comment lang po sa baba.
And SDN nga pala, the best dog food in the multiverse, and po ang sponsor natin dito. Maraming salamat po sa inyong mga tanong.